Alam ng Diyos na nagsasabi ako ng totoo. Pagpalain kayo ng Diyos sa lahat ng dako. Ito ay Sabado, Enero 18, 2025. Narito ang mga agila na nagtitipon liham mula sa Branham Tabernacle. Narito, sulat ni kapatid na Joseph Branham. Minamahal na mga inampon, napakagandang taglamig ang nararanasan natin habang ang banal na espiritu ay nagliliwanag sa kanyang salita sa nobya na hindi kailanman nangyari. Ang mga bagay na marahil ay narinig, nabasa at napag-aralan natin sa buong buhay natin ay nalalantad na ngayon at nahayag na hindi kailanman. Ang tao ay naghihintay ng libong-libong taon para sa mismong araw na ito. Lahat sila ay nananabik at nanalangin na marinig at makita ang mga bagay na ating nakikita at naririnig. Maging ang mga propeta noong unang panahon ay nananabik sa araw na ito kung gaano silang gustong makita ang katuparan at pagdating ng Panginoon. Maging ang mga disipulo ni Jesus, sina Pedro, Santiago at Juan, mga lalaking lumalakad at nakipag-usap sa kanya, ay naghahangad na makita at marinig ang lahat ng nakatago. Nanalangin sila na ito ay mahayag at mahayag sa kanilang panahon, Sa buong 7 kapanahunan ng Iglesia, ang bawat mensahero, sina Paul, Martin at Luther, ay gustong malaman ang lahat ng mga misteryong nakatago. Ang kanilang pagnanais ay makita ang katuparan ng salita na maganap sa kanilang buhay. Nais nilang makita ang pagdating ng Panginoon. May plano ang Diyos, may oras ang Diyos, may mga tao ang Diyos na hinihintay niya. Tayo, sa buong kapanahunan, lahat ay nabigo, ngunit alam niya sa pamagitan ng kanyang paunang kaalaman. Magkakaroon ng isang tao ang kanyang maluwalhati perpektong salitang nobya. Hindi nila siya mabigo, hindi sila makikipagkompromiso sa isang salita. Sila ay magiging kanyang dalisay na berhin na salitang nobya. Ngayon na ang oras, ngayon na ang panahon. Tayo ang mga hinirang na kanyang hinihintay mula nang si Adan ay bumagsak at nawalan ng karapatan. Tayo ang kanyang nobya. Ipinakita ng Diyos kay Juan ang isang preview ng lahat ng mangyayari. Ngunit hindi niya alam ang lahat ng kahulugan. Nang siya ay tawag, nakita niya sa kanang kamay niya na nakaupo sa trono ang isang aklat na nakasulat sa loob, na tinatakan ng 7 tatak, ngunit walang sinumang karapat dapat na magbukas ng aklat. Si John ay sumigaw at umiyak ng mapait dahil nawala ang lahat. Wala ng pag-asa, ngunit purihin ang Panginoon. Sinabi sa kanya ng isa sa mga matatanda, "Huwag kang umiyak, sapagkat masdan ang leon ng lipi ni Juda, ang ugat ni David. Siya ang nanaig upang buksan ng aklat at kalagan ang 7 tatak nito." Iyon ang oras, iyon ang panahon, iyon ang lalaking pinili ng Diyos para isulat ang lahat ng kanyang nakita. Ngunit gayon pa man, ito ay hindi alam ang lahat ng kahulugan nito. Ang Diyos ay naghihintay at naghihintay para sa kanyang piniling sisidlan, ang kanyang ika-7 anghel na mensahero na dumating sa lupa upang magamit niya ang kanyang tinig upang maging kanyang tinig sa kanyang nobya. Gusto niyang magsalita ng labi sa tainga para walang hindi pagkakaintindihan. Siya mismo ay gustong magsalita at ihayag ang lahat ng kanyang mga misteryo. Sa kanyang minamahal, itinalaga, perpekto, siyuta na nobya, tayo. Gaano niyang pananabik na sabihin sa atin ang lahat ng kamangha-manghang bagay na ito, tulad ng pagsasabi ng isang lalaki sa kanyang asawa na paulit-ulit niyang mahal siya at hindi siya nagsasawang pakinggan ito. Gustong-gusto niyang sabihin sa atin ng paulit-ulit na mahal niya tayo, pinili tayo, hinintay tayo at ngayon ay darating para sa atin. Alam niya kung gaano nating gustong marinig siyang sabihin ito ng paulit-ulit. Kaya ipinatala niya ang kanyang tinig
Kaya ang kanyang nobya ay maaari magpindot sa pagpatugtog buong araw, araw-araw at marinig ang kanyang salita na pumupuno sa kanilang mga puso. Ang kanyang magandang nobya ay inihanda ang kanyang sarili sa pamagitan ng pagpapakain sa kanyang salita. Hindi tayo makikinig sa iba, kundi sa kanyang tinig lamang. Mari lamang nating ubusin ang kanyang purong salita na ipinagkaloob. Malaki ang inaasahan namin. Nararamdaman natin ito sa loob ng ating mga kaluluwa. Darating siya. Naririnig namin ang tumutugtog na musika ng kasal. Ang nobya ay nag-aayos sa paglalakad sa pasilyo. Ang lahat ay tumayo. Ang nobya ay darating upang makasama ang kanyang nobyo. Lahat ay inihanda na. Dumating na ang sandali. Mahal niya tayo ng walang katulad. Mahal natin siya na walang iba. Tayo ay magiging isa sa kanya. At lahat ng ating minamahal sa buong kawalang hanggan. Iniimbitahan kang pumunta at ihanda ang iyong sarili para sa kasal. Kasama naming linggo sa ganap ng alas 12 ng tanghali, oras ng Jeffersonville, habang naririnig namin ang boses ng Diyos na naghahayag ng Apokalipsis, Kabanata 5, bahagi 1, 61-0611, Brother Joseph Branham. Ito ang nagtatapos sa sulat mula kay kapatid Joseph Branham. Hanggang sa susunod, pagpalain kayo ng Diyos at Shalom. Anunsyo. Umaasa ako at nagdarasal na natanggap mo ang imbitasyon sa dakilang kasalan at planong magtipon kasama ang isang bahagi ng nobya sa buong mundo na nagpipista ng sariwang mana, linggo. Kung ikaw ay nasa ibang bansa at may limitadong data sa iyong mga telepono, ang Sierra Vista Fellowship ay nakipagtulungan sa Branham Tabernacle upang mag-convert at mag-upload ng 12 hanggang 56 na mga isinaling sermon sa EMR audio file bawat linggo tuwing Sabado. Piliin ang audio file gamit ang iyong wika at pagkatapos ay maririnig mo ang tape sermon na may kaunti o walang data. Pinapayagan nito ang gumagamit ng WhatsApp na marinig ang tinig ng Diyos ng mas malalim sa mga gubat. Walang kapalit ang pagkuha ng mga sermon ng direkta mula sa www.branhamtabernacle.org sa MP3 kung kaya mo. Hinikayat namin ang sinumang marunong ng Ingles at may pasanin para sa kanilang mga tao na marinig ang dalisay na salita na gamitin ang kanilang telepono bilang speaker at magsalin habang nagsasalita ang propita. Kung masyadong mabilis ang pagsasalita ng propita, pindutin ang pindutan ng pause at hayaan ang tagasalin na makahabol. Hinahamon ko kayong isipin na kung ang propita ay nakatayo sa inyong simbahan o tahanan, na gagawin ninyo ang lahat para maiparating niya ang punto sa mga mananampalataya ng wikang banyaga. Nilikha ng Sierra Vista Fellowship ang WhatsApp group na tinatawag na Go Tell Others. I-text ako sa WhatsApp plus 15025990020 at ibabahagi ko sa inyo ang link. Hanggang sa susunod na pagpalain kayo ng Diyos at Shalom.